Isang malaking supot ng basura ang biglang lumipad mula sa bintana ng isang mamahaling puting sasakyan. Eksaktong bumagsak ito sa paanan ni Mateo. Tumalsik ang malapot na sabaw ng natirang pagkain sa kanyang kupas at punit-punit na t-shirt. Kumapit ang malansang amoy sa kanyang balat, kasabay ng tunog ng pag-inggit ng gulong ng sasakyan habang humihinto ito sa harap ng malaking gate ng mansyon. Hindi gumalaw si Mateo. Nanatili siyang nakatayo habang bitbit ang kanyang sako na puno ng mga plastik na bote. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng kotse. Doon ay sumungaw ang mukha ni Nathan Cruz. Gwapo, malinis, at amoy mamahaling pabango. Isang malaking kontras sa matandang lalaking tila basahan na nasa labas ng kanyang sasakyan. Ano ba namang malas to? Kita mo nang dadaan ako. Haharang-harang ka pa dyan. Matanda ka. Bulyaw ni Nathan. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hapdi ng araw sa Cebu at sa kirot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak niyang si Althea. Ito ba ang lalaking pinili ng kanyang nag-iisang prinsesa? Ito ba ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Althea na maging katuwang sa buhay? Huminga ng malalim si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng sako sa kanyang balikat. Pero mas mabigat ang katotohanang unti-unting lumalabas sa harap niya. Sa loob ng maraming taon, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Si Don Mateo Villanueva, ang hari ng real estate at shipping line sa Visayas, ay nagpanggap na isang hamak na mambabasura. Lahat ng ito ay para sa isang layunin. Ang masiguro na ang lalaking mamahalin ni Althea ay mamahalin ng kanyang anak dahil sa pagkatao nito at hindi dahil sa bilyon-bilyong pisong yaman na mamanahin nito. Ngunit sa bawat mura at pang-aalipusta ni Nathan, tila unti-unting nadudurog ang pag-asa ni Mateo. "Pasensya na po, sir," mahinahong sagot ni Mateo. Yumuko siya para pulutin ang supot ng basurang itinapon ni Nathan. "Akala ko po kasi ay dadaan lang kayo." "Akala? Ang dumi-dumi mo na nga, ang bagal mo pa. Nakakasira ka ng araw. Alis. Umalis ka sa paningin ko bago ko patawagin ang security para kaladkarin ka palabas ng subdivision na to." Eksaktong bumukas ang malaking gate ng mansyon at patakbong lumabas si Althea. "Nathan! Papa!" Nanlaki ang mga mata ni Althea nang makita ang hitsura ng kanyang ama. Basang-basa ng malansang likido ang damit nito at may mga mantsa ng grasa sa mukha. Agad siyang lumapit at hinawakan ang braso ng matanda. "Papa, anong nangyari sa inyo? Bakit ganito ang hitsura niyo?" Bakas ang pag-aalala sa boses ng dalaga. Kinuha niya ang panyo sa kanyang bag at sinubukang punasan ang dumi sa braso ni Mateo. Ngunit bago pa man niya matapos ang ginagawa, marahas na hinila ni Nathan ang braso ni Althea. "Althea, ano ba? Huwag mo ngang hawakan yan. Ang dumi-dumi ng tatay mo. Baka mahawa ka pa ng kung anong sakit dyan. Nakakahiya sa mga kapitbahay na nakakakita." "Nathan, tatay ko siya," sagot ni Althea. Nanginginig ang boses sa pagitan ng hiya at sakit. "Bakit mo siya ginaganito? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo." Tumawa ng mapait si Nathan. Tumingin siya sa paligid, sa mga eleganteng bahay na nakapaligid sa kanila, bago muling hinarap ang dalaga. "Iyan na nga ang problema, Althea. Ang pagkatao niya ang masama para sa imahe ko. 1 buwan na lang at ikakasal na tayo. Akala ko ba napag-usapan na natin to? Sabi mo, pagsasabihan mo ang tatay mo na huwag nang magpapakita rito sa subdivision na suot ang basahan na yan." Napayo ko si Althea. Hindi siya makatingin sa kanyang ama. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay unti-unti nang pumapatak sa kanyang pisngi. "Papa, pasensya na po," bulong ni Althea. "Sana kasi nakinig na lang kayo sa akin. Sana hindi na muna kayo pumunta rito." Nadama ni Mateo ang isang matalim na tusok sa kanyang puso.
Mas masakit pa ang pananahimik at pagsuko ng kanyang anak kaysa sa lahat ng mura ni Nathan, ang kanyang munting Althea, na dati ay matapang na ipinagtatanggol siya, ngayon ay tila nahiya na rin sa kanya. Tumingin si Mateo sa mga mata ni Althea. Nakita niya ang takot. Takot na mawala ang lalaking inaakala niyang magbibigay sa kanya ng masayang kinabukasan. Gusto ko lang naman sanang ibigay sa iyo ito, anak, sabi ni Mateo sa mahinang boses. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at lumang kahon. Ito yung singsing ng nanay mo. Sabi ko sa sarili ko, ibibigay ko ito sa iyo kapag malapit na ang kasal mo. Kinuha ni Nathan ang kahon bago pa man ito mahawakan ni Althea. Binuksan niya ito at nang makita ang lumang pilak na singsing, muli siyang tumawa ng malakas. Ito ang ibibigay mo sa anak ko? Isang pirasong kalawanging pilak? Althea, look at this. Ang kapal ng mukha ng tatay mo na dalhin ang basurang ito sa harap ng bahay ko. Walang sabi-sabing itinapon ni Nathan ang singsing sa damuhan. Nathan, huwag! Sigaw ni Althea, pero huli na. Muling hinarap ni Nathan si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagkamuhi. Makinig ka sa akin, matanda. Huling babala na to. Kung gusto mong matuloy ang kasal ng anak mo sa akin, hinding-hindi ka na magpapakita rito. Hinding-hindi mo na ipapahiya si Althea sa harap ng pamilya ko. Lumapit si Nathan sa tenga ni Mateo at bumulong ng sapat lang para marinig ng matanda. At kung hindi mo susundin yan, sisiguraduhin kong maghihirap lalo si Althea kasama mo. Pipiliin mo ba ang pride mo o ang kaligayahan ng anak mo? Tumalikod si Nathan at hinila si Althea papasok sa sasakyan. Hindi na nakalingon pa ang dalaga. Habang mabilis na humarurot ang kotse pabalik sa loob ng garahe, iniwan si Mateo na mag-isa sa gitna ng kalsada. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa damuhan. Sa gitna ng dumi at amoy ng basura, hinanap niya ang singsing ng kanyang yumaong asawa. Nang mahanap niya ito, mahigpit niya itong kinuyom sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng lungkot, ay biglang nagbago. Naglaho ang anyo ng isang mahinang matanda. Sa likod ng maruming mukha, lumabas ang bagsik ng isang taong sanay magmando ng libu-libong tao. Kinuha ni Mateo ang kanyang lumang cellphone mula sa sako. Isang cellphone na mukhang basura rin, pero may secret encrypted line. Pinindot niya ang isang numero. Hello? Ipadala niyo ang sasakyan sa kanto ng Maria Luisa. Ngayon din. Tumayo siya ng tuwid. Tumingin siya sa malaking mansyon ni Nathan Cruz, ang bahay na tila naging kulungan ng pagkatao ng kanyang anak. Nathan Cruz. Bulong ni Mateo, ang boses niya ay kasing lamig ng bakal. Sana ay nag-enjoy ka sa huling sandali ng iyong kayabangan. Dahil simula bukas, malalaman mo kung anong pakiramdam nang mawalan ng lahat. Eksaktong pagkatapos niyang magsalita, isang itim na SUV na may tint ang huminto sa kanyang tapat. Bumaba ang isang lalaking nakasuit at yumuko ng malalim sa kanya. Handa na ang lahat, Don Mateo. Ano po ang susunod nating gagawin? Tumingin muli si Mateo sa singsing sa kanyang kamay. Ihanda ang lahat ng dokumento ng Cruz Global Logistics. Gusto ko silang makita na nagmamakaawa sa putikan. Bawat hakbang ni Althea papasok sa mansyon ng mga Cruz ay tila may nakagapos na mabigat na bakal sa kanyang mga paa. Suot niya ang isang simpleng bestido habang sa likod niya ay naglalakad ang kanyang ama. Sinabihan niya ang kanyang papa na magsuot ng kahit anong malinis na damit at sumunod naman ito. Isang lumang polo shirt na kupas na ang kulay pero maayos na nalabhan. Ngunit kahit anong linis ng suot ng kanyang ama, alam ni Althea na sa paningin ng pamilya ni Nathan, isa pa rin itong dumi na nakadikit sa kanilang marangyang buhay. Althea, salamat at dumating kayo, bati ni Nathan. Ngumiti ang lalaki, pero hindi umabot ang nangiti sa mga mata nito nang sulyapan ng kanyang ama. Agad na dinala ni Nathan si Althea sa loob, habang si Mateo ay naiwang nakatayo sa may hamba ng pinto. Pasensya na, Mang Mateo, wika ni Nathan na may halong pangungutya.
Medyo masikip kasi ang dining table namin ngayon dahil may mga mahahalagang gamit si Mama. Doon ka na lang muna sa maliit na mesa sa tabi ng lababo sa kusina. Okay lang ba? Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Tumingin siya sa kanyang ama, handang hilahin ito palabas ng bahay na yon. Hindi niya matatanggap na tratuhin ang kanyang ama na parang isang katulong o aso. Nathan, anong ibig mong sabihin? Bisita namin si Papa. Giit ni Althea, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa man makasagot si Nathan, naramdaman ni Althea ang mahinang hawak ni Mateo sa kanyang kamay. Ayos lang anak, mas gusto ko roon, mas mahangin. Mahinahong sabi ni Mateo. Ngumiti ang matanda. Isang nangiting tila nagsasabing, hayaan mo na sila. Pero sa loob-loob ni Althea, nadudurog siya. Bakit kailangang magtiis ng kanyang ama ng ganitong uri ng pagpapakumbaba? Nagsimula ang hapunan. Si Althea ay nakaupo sa tabi ni Nathan at sa harap ni Doña Imelda, ang ina ni Nathan na nakasuot ng mga alahas na tila gustong sumilaw sa buong silid. Samantala, sa gilid ng kanyang paningin, nakikita niya ang kanyang ama na nakaupo sa isang maliit na silya sa kusina, mag-isang kumakain sa isang plastik na plato. Alam mo, Althea, simula ni Doña Imelda, habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak, ang pamilya Cruz ay may pangalan na kailangang ingatan. Hindi sa minaliit ko ang pinagmulan mo, pero kailangan mong intindihin na ang pagpapakasal sa anak ko ay nangangahulugan ng pag-iwan sa mga bagay na marumi. Sulyap ni Imelda sa direksyon ng kusina kung nasaan si Mateo. Mabuti na lang at pumayag ang tatay mo na doon kumain. At least, hindi humahalo ang amoy ng kung ano man ang amoy niya sa pagkain natin. Tama na yan, bawi ni Nathan, pero walang bakas ng totoong pagpigil sa kanyang boses. Mas mukha pa itong pagsang-ayon. Hindi na nakasagot si Althea. Bawat subo niya ng pagkain ay tila nagiging lason sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang lahat ng plato sa harap ng mga taong ito. Pero tuwing titingin siya sa kanyang ama, nakikita niya ang katahimikan nito. Isang katahimikang tila may itinatagong bagyo. Tumayo si Doña Imelda para kumuha ng mainit na sabaw sa pot na nasa counter malapit sa kusina. Sinadya niyang dumaan sa likod ni Mateo. Ay! Isang maikling tili ang narinig ni Althea, kasunod ng tunog ng nabasag na mangkok. Mabilis na tumayo si Althea at tumakbo sa kusina. Doon, nakita niyang basang-basa ng mainit na sabaw ang braso at kamay ng kanyang ama. Namumula ang balat ni Mateo at halatang napaso ito ng husto. Papa! Sigaw ni Althea. Kinuha niya agad ang malamig na tubig para ibuhos sa kamay ng ama. Anong nangyari? Naku, pasensya na, wika ni Doña Imelda habang nagpapaypay ng kanyang kamay na tila ba siya ang biktima. Masyado kasing nakaharang ang tatay mo rito sa daanan. Hindi ko napansin na nandyan pala siya. Masyado siyang maliit sa paningin ko. Tumawa ng mahina si Imelda, isang tawang walang bahid ng pagsisisi. Nathan, dalhin natin si Papa sa ospital. Pakiusap ni Althea sa kanyang kasintahan. Ngunit nanatiling nakaupo si Nathan. Pinunasan lang nito ang kanyang bibig gamit ang table napkin. Althea, huwag kang OA. Sabaw lang yan. Hugasan niyo na lang ng tubig. Nakakahiya sa mga katulong. Sila na ang maglilinis niyan. Bumalik ka na rito. Hindi pa tayo tapos kumain. Tumingin si Althea kay Nathan. Sa sandaling iyon, tila nakakita siya ng isang halimaw sa likod ng guwapong mukha nito. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay ay hindi man lang makaramdam ng awa para sa kanyang ama. Althea, bulong ni Mateo. Tumingin si Althea sa kanyang ama. Nakita niya ang pamumula ng kamay nito, pero ang mas nakakagulat ay ang mga mata ni Mateo. Wala itong luha, wala itong takot. Sa halip, may isang uri ng talim doon na ngayon lang nakita ni Althea. Hinawakan ni Mateo ang braso ni Althea at dahan-dahang umiling. Isang senyas na huwag munang kumibo.
Isang senyas na may tamang panahon para sa lahat. Pasensya na po, Doña Imelda, mahinahong sabi ni Mateo habang dahan-dahang tumatayo. Pasensya na kung naging istorbo ako sa hapunan ninyo. Naglakad si Mateo palabas ng kusina, tinitiis ang hapdi ng kanyang paso. Sumunod si Althea, hindi na inalintana ang tawag ni Nathan. Bago sila tuluyang makalabas ng pinto, narinig ni Althea ang huling hirit ni Doña Imelda na tila isang saksak sa kanyang likuran. Ay naku Nathan, sabi ko naman sa'yo, ang mga taong ganyan, kahit pakainin mo sa loob ng bahay, basura pa rin ang asal. Nakalimutan ko na may tao palang nakaupo sa paanan ko. Huminto si Althea sa tapat ng pinto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Papa, tara na! Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay puno ng puot. Lumingon si Mateo sa huling pagkakataon sa loob ng mansyon. Ang kanyang tingin ay dumapo sa isang antigong florera na nasa tabi ng pinto. Isang florerang pagmamay-ari ng pamilya Villanueva na ibinenta sa isang auction taon na ang nakakaraan. Ngumiti ng bahagya si Mateo, isang ngiting nakakapangilabot. Ramdam ni Nathan ang malapot na pawis na dumadaloy mula sa kanyang sentido pababa sa kanyang leeg. Hindi ito dahil sa init ng panahon. Sa loob ng kanyang opisina, ang aircon ay nakatodo, pero tila ba wala itong talab sa apoy ng kaba na nagmumula sa kanyang dibdib. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakakalat ang mga pulang sobre, mga demand letter mula sa iba't ibang bangko at mga lihim na nagpautang sa kanya. Isang malakas na kalabog sa pintuan ang nagpatalon sa kanya mula sa kanyang kinauupuan. Cruz, buksan mo to! Alam naming nandyan ka! Sigaw ng isang baritunong boses mula sa labas. Hindi ito mga bank agent. Ang mga taong nasa labas ay mga collector na walang pakialam sa batas. Kung hindi niya mababayaran ang utang ng kanyang kumpanya sa loob ng isang linggo, hindi lang ang kanyang negosyo ang mawawala. Maaring pati ang kanyang buhay. Sandali lang, may hinihintay lang akong pirma. Sigaw ni Nathan pabalik. Habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa pag-abot ng cellphone, kailangan niya ng pera. Maraming pera. At sa tingin niya, may isang paraan na lang para makuha ito. Mabilis siyang lumabas sa backdoor ng kanyang opisina at sumakay sa kanyang kotse. Nagmaneho siya patungo sa isang madilim at liblib na bahagi ng isang parke sa labas ng subdivision. Doon, isang pulang sasakyan ang naghihintay. Bumaba si Nathan at lumapit sa sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at diamanteng hikaw. Si Sofia, ang anak ng isa sa pinakamalaking stockholder sa bansa. Nandito ka na pala. Malamig na sabi ni Sofia. Akala ko ba ay busy ka sa pag-aalaga sa basurerong tatay ng fiancé mo? Napamura si Nathan sa ilalim ng kanyang hininga. Huwag mo nang ipaalala yan, Sofia. Alam mo namang ginagawa ko lang to para sa pera. Ang pamilya ni Althea ay isang malaking pabigat, pero kailangan ko ang imahe ng isang mabuting boyfriend para makuha ang tiwala ng board members ng Villanueva Holdings. Tumawa si Sofia at humilig sa balikat ni Nathan. Kailan mo ba siya ididispatcha? Naiirita na ako tuwing nakikita ko ang picture niyo sa social media. Mukha kang nag-aalaga ng katulong. Hinawakan ni Nathan ang mukha ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon at kawalan ng awa. Huwag kang mag-alala, mahal. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang kontrata sa Villanueva, hihiwalayan ko na si Althea. Hinding-hindi ko papayagan na magkaroon ng biyenang basurero. Isang basura, laging basura. Gagamitin ko lang sila bilang tuntungan at pagkatapos, itatapon ko rin sila kung saan sila nararapat. Siguraduhin mo lang, Nathan, sagot ni Sofia. Dahil ang daddy ko, hindi papayag na ang mapapangasawa ko ay may kinalaman sa mga taong kanto. Pangako, sabi ni Nathan, sabay halik sa kamay ni Sofia. Si Althea at ang tatay niya,
Wala silang halaga sa akin. Sila ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko na malapit ko nang itama. Hindi nila napansin na sa likod ng malalabay na puno, ilang metro lang ang layo mula sa kanila, ay may isang matandang lalaki na nakatayo. Si Mateo. Nakasuot siya ng kanyang karaniwang disguise, ang madumi at punit-punit na damit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang lumang cellphone na tila ba isang pirasong basura lang. Pero ang screen nito ay maliwanag at ang pulang icon ng voice recorder ay kumukurap-kurap. Narinig ni Mateo ang lahat, ang bawat salita ng pagtataksil, ang bawat plano ni Nathan na gamitin ang kanyang anak. Ramdam ni Mateo ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na pilit niyang sinusupil. Ang kanyang munting Althea na nagbibigay ng lahat ng pagmamahal sa lalaking ito ay itinuturing lang palang tuntungan. Ang basura ay itatapon, ha? Bulong ni Mateo sa kanyang sarili habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Nathan. Pinatay niya ang recorder at itinago ang cellphone sa kanyang sako. Sa gitna ng kadiliman ng parke, ang anyo ni Mateo ay tila naging isang anino ng kamatayan para sa karera ni Nathan Cruz. "Nathan, anak," sabi ni Mateo. Ang boses niya ay malalim at nakakapangilabot. "Hindi mo alam kung anong apoy ang nilaro mo at sisiguraduhin ko na ikaw ang unang matutupok." Kinuha ni Mateo ang isa pang cellphone mula sa kanyang bulsa, ang totoong device na ginagamit niya para sa negosyo. Isagawa na ang step 2, utos niya sa kabilang linya. I-freeze ang lahat ng credit line ng Cruz Global. Ngayon din, isang malamig na hangin ang umihip, tila ba nagbabadya ng isang malakas na bagyo na parating sa buhay ng mga taong mapagmataas. Ang kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng engranding ballroom ay tila nanununtok sa aking mga mata. Lahat ng tao rito ay nakasuot ng mamahaling sutla at diamante. Ang bawat tawa nila ay tunog pilak, habang ang bango ng mga imported na bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak. Ito ang kaarawan ni Doña Imelda at siniguro ni Nathan na lahat ng makapangyarihang tao sa Cebu ay narito. Pero ako, nakatayo ako sa isang madilim na sulok. Nanginginig ang mga kamay habang tinitingnan ang aking ama. "Nathan, pakiusap. Huwag naman ganito." Bulong ko. Halos magmakaawa habang nakahawak sa braso ng aking kasintahan. Hindi ako pinansin ni Nathan. Sa halip, inabot niya kay Papa ang isang kulay asul na uniforme. Isang uniforme ng janitor na may nakaburda pang logo ng kumpanya ng mga Cruz sa dibdib. "Ano ba ang problema, Althea? Sabi mo gusto ng tatay mo na makasama sa party ni Mama." "Oh, heto ang paraan. Magtatrabaho siya rito bilang part ng maintenance team. At least, may silbi siya. 'Di ba?" Sabi ni Nathan nang hindi man lang tumitingin sa akin. Busy siya sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. "Pero papa ko siya. Hindi siya katulong." Sigaw ako kahit alam kong maraming matang nakatingin sa amin. "Althea, stop it." Seryosong sabi ni Nathan. "Kung ayaw mong mapahiya ako sa harap ng mga investors ko, pasuotin mo yan sa kanya. Unless, gusto mong palayasin ko siya rito ngayon din?" Tumingin ako kay Papa. Inaasahan ko ang galit sa kanyang mga mata. Inaasahan ko na itatapon niya ang uniformeng iyon sa mukha ni Nathan. Pero nagulat ako nang dahan-dahang abutin ni Papa ang damit. "Papa, huwag." Pigil ko sa kanya. Nararamdaman ko na ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak. "Ayos lang, Althea," mahinahong sabi ni Papa. "Isang gabi lang ito, anak. Kung ito ang magpapasaya sa mapapangasawa mo, gagawin ko." Hinalikan ni Papa ang noo ko bago siya pumasok sa banyo para magpalit. Paglabas niya, nadurog ang puso ko. Ang aking ama, ang lalaking nagtaguyod sa akin, ay nakasuot na ng kupas na uniforme ng janitor.
May bitbit na mop at balde. Nagsimula ang party. Habang ako ay pilit na pinapangiti ni Nathan sa harap ng mga kamera, nakikita ko si Papa sa background. Nakayuko siya. Nagpupunas ng mga natapon na pagkain sa sahig. Nakikita ko kung paano siya sadyang tinatalisod ng ibang mga bisita at kung paano siya tinatawanan ni Doña Imelda habang itinuturo siya sa kanyang mga kaibigan. "Look, that's Althea's father," narinig kong sabi ng isang babaeng nakagown na pula. Bakit hinayaan ni Nathan na pumasok ang ganyang uri ng tao rito? "Hindi mo ba alam?" Sagot ng kaibigan niya. Kinuha siya ni Nathan para maglinis ng banyo. Bagay naman sa kanya, 'di ba? He looks like dirt anyway. Gusto kong takbuhin si Papa. Gusto kong hilahin siya palabas at hinding-hindi na bumalik sa impyernong ito. Pero sa tuwing magtatama ang paningin namin, nagbibigay si Papa ng isang maliit na tango. Isang paalala na maging matatag ako. Biglang tumunog ang maugong na palakpakan. Dumating na ang pinakaimportanteng bisita ng gabi. Si Mr. Javier, ang CEO ng isa sa pinakamalaking bangko na nagpapautang sa kumpanya ni Nathan. Mabilis na lumapit si Nathan para magmano at bumati. "Mr. Javier, salamat at nakarating kayo." Bida ni Nathan, halos lumuhod na sa harap ng matanda. "Siyempre Nathan, hindi ko pwedeng palampasin ang party ng Pamilya Cruz," sagot ni Mr. Javier. Habang nag-uusap sila, nagkataon na dumaan si Papa sa malapit para kunin ang isang basag na baso sa sahig. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napatitig si Mr. Javier sa janitor na nasa paanan nila. Huminto sa pagsasalita si Mr. Javier. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang nakakita siya ng multo. "Mr. Javier, may problema po ba?" Tanong ni Nathan. Baka sangkaba sa boses. Hindi sumagot si Mr. Javier. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Papa. "Teka, hindi ako pwedeng magkamali," bulong ni Mr. Javier. "Sir, kayo po ba iyan?" Napahinto si Papa sa pagmop. Dahan-dahan siyang tumingala at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mr. Javier. Isang matalim at makahulugang tingin ang ipinukol ni Papa na tila ba isang babala. "Nagkakamali ho kayo, sir," mahinahong sagot ni Papa. "Janitor lang ho ako rito." Pinalito si Nathan. "Mr. Javier, kilala niyo ba ang basurerong to? Pasensya na po, tatay siya ni Althea, pero medyo may pagkaulyanin na kasi." Lalong naguluhan ang mukha ni Mr. Javier. Tumingin siya kay Nathan, pagkatapos ay muling tumingin kay Papa na ngayon ay bumalik na sa pagpunas ng sahig. "Basurero?" Pag-uulit ni Mr. Javier, ang boses niya ay puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. "Nathan, sigurado ka ba sa sinasabi mo?" "Oho, sir. Janitor lang yan. Huwag niyo na lang pansinin," sabi ni Nathan habang pilit na itinutulak palayo si Mr. Javier. Ngunit bago pa man sila makaalis, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Papa. Isang maliit na gold pin. Isang pin na may logo ng Villanueva Holdings na tanging ang board of directors lang ang meron. Mabilis itong pinulot ni Mr. Javier. Tumingin siya kay Papa, pagkatapos ay kay Nathan, at sa huli ay sakin. "Nathan Cruz," sabi ni Mr. Javier. Ang boses niya ay biglang naging malamig at seryoso. "Hindi mo ba talaga kilala kung sino ang taong pinagmop mo ng sahig sa harap ko?" Hindi tumitigil ang pagring ng cellphone ko. Bawat tunog nito ay tila isang malakas na martilyo na dumudurog sa aking bungo. Isang oras pa lang ang nakakalipas matapos ang party ni Mama. Pero tila ba gumuho na ang mundo ko sa loob ng 60 minuto. "Ano? Anong ibig mong sabihin na hiningi ng bangko ang full payment ng utang natin ngayon din?" Sigaw ko sa aking finance manager sa kabilang linya. "Sir, hindi lang po ang bangko ni Mr. Javier. Lahat po ng mga supplier natin biglang nag-pull out. May kumalat daw pong balita na bankrupt na ang Cruz Global. Naka-freeze na rin po ang mga corporate accounts natin." Napaupo ako sa aking swivel chair. Ramdam ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Impossible. Kahapon lang ay maayos ang lahat. Kahapon lang ay malakas ang loob ko.
dahil akala ko ay kontrolado ko ang sitwasyon. Nathan! Nathan, tulungan mo ako! Bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok si Mama. Humihingal at gulo-gulo ang buhok. Wala na ang kislap ng kanyang mga diamante. Pinalitan ito ng takot at luha. Ma, anong nangyari? Ang credit card ko? Ayaw tanggapin sa mall kanina. Tapos tumawag ang manager ng bangko, binabawi na raw nila ang kotse ko. Nathan, ano bang nangyayari? Huminga ako ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili ko, kahit gusto ko nang sumigaw. Ito ang malas na dala ng mga taong yan. Muling sigaw ni Mama. Sinasabi ko na sa'yo, Nathan, yung basurerong tatay ni Althea ang nagdala ng malas sa bahay natin. Mula nang tumuntong ang maruming matandang yan sa mansyon natin, nagsunod-sunod na ang kamalasan. Bigla kong naalala ang mukha ni Mr. Javier kagabi. Ang pagkagulat niya nang makita ang tatay ni Althea. Ang gold pin na pinulot niya. Hindi kaya may kinalaman ang matandang yon? Hindi. Imposible. Isang hamak na mambabasura lang siya. Isang taong walang pinag-aralan at nabubuhay sa dumi. Paano niya magagawang pabagsakin ang isang kumpanyang tulad ng sa akin sa loob lang ng isang gabi? Alisin mo na ang mga yan sa buhay natin, Nathan. Palayasin mo si Althea. Ayoko nang makakita ng kahit anong bakas ng pamilya nila. Patuloy na pag-atungal ni Mama. Hindi ko siya pinansin. Kinuha ko muli ang aking cellphone at sinubukang tawagan si Mr. Javier, pero hindi na siya sumasagot. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala ko sa business world, pero lahat sila ay tila ba naging mga anino na umiiwas sa akin. Hanggang sa isang email ang pumasok sa aking inbox. Mula ito sa Villanueva Holdings, ang kumpanyang tanging makakapagligtas sa akin. Ang kumpanyang pinapangarap kong makuha ang kontrata. To Mr. Nathan Cruz, Villanueva Holdings has acquired all your outstanding debts from various banks. Effective immediately, we are the primary creditor of Cruz Global Logistics. If you wish to discuss a possible bailout, the chairman is willing to meet you tomorrow at 9 o'clock a.m. Parang nabuhayan ako ng loob. Villanueva Holdings? Binili nila ang utang ko? Ibig sabihin ba nito ay may pagkakataon pa akong isalba ang lahat? Baka nakita nila ang potensyal ng kumpanya ko. Baka gusto nilang mag-invest. Tumigil ka na. Sigaw ko kay Mama. May pag-asa pa. Ang Villanueva Holdings, gusto nilang makipagkita sa akin. Napatigil si Mama sa pag-iyak. Talaga? Ang mga Villanueva? Ang pinakamayamang pamilya sa Visayas? Oo, Ma. Bukas. Bukas ay aayusin ko ang lahat. At kapag nakuha ko na ang tiwala nila, hinding-hindi ko nahahayaang may lumapit sa atin na kahit sinong mahirap. Itatapon ko na talaga si Althea at ang tatay niya sa kung saan sila galing. Kinuha ko ang aking coat. Kailangan kong maghanda. Kailangan kong maging perpekto sa harap ng chairman ng Villanueva. Ngunit bago ako makalabas, may isang text message pa akong natanggap. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. If you want the meeting to happen, come alone. And remember, justice is served cold, but it starts with a bow. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng huling bahagi ng text. Pero wala akong pakialam. Kahit anong kapalit gagawin ko. Kahit lumuhod pa ako sa harap ng chairman, gagawin ko para lang mabalik ang yaman at kapangyarihan ko. Hindi ko alam na sa mga sandaling iyon, sa isang maliit at madilim na silid, sa kabilang bahagi ng lungsod, pinapanood ni Mateo Villanueva ang bawat galaw ko sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan. Handa na ba ang lahat? Tanong ng isang boses sa kabilang linya ng cellphone ni Mateo. Oo, sagot ni Mateo habang pinapanood ang apoy na tumutupok sa mga listahan ng utang ni Nathan. Gusto kong makita kung gaano kababa ang kaya niyang luhuran para sa pera. Tumawa ng bahagya si Mateo, isang tawa na walang bahid ng saya, kundi puno ng hustisya. Tinitingnan ko ang aking anak mula sa gilid ng aming maliit at barong-barong na inuupahan. Durog ang puso ko. Nakita ko kung paano nanginig ang kanyang mga balikat habang nakaupo sa isang lumang silya, hawak ang kanyang cellphone.
Alam ko kung ano ang nababasa niya. Alam ko ang bawat balita tungkol sa pagbagsak ng Cruz Global. Pero higit sa lahat, alam ko ang sakit na nararamdaman niya dahil sa unti-unting paglayo ng lalaking inakala niyang mahal siya. Althea, anak, kumain ka na muna. Mahinahong tawag ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Biglang bumukas ng marahas ang aming pintong gawa sa tagpi-tagping kahoy. Nasaan ang basurerong yan? Nasaan ang salot na yan? Pumasok si Doña Imelda. Wala na ang kanyang ayos na parang reyna. Gulo-gulo ang kanyang buhok at ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Sa likod niya, nakatayo si Nathan. Hindi makatingin ng diretso. Mukhang tinalong manok. Doña Imelda, ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Althea. Agad na tumayo para protektahan ako. Huwag mo akong Doña Imelda dahil sa inyo. Dahil sa malas na dala ng tatay mo, nawala ang lahat sa amin. Biglang sumugod si Imelda at bago ko pa man mapigilan, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Althea. Pak! Kasalanan niyo to. Mula nang pumasok ang mabahong basurerong yan sa buhay namin, nagsunod-sunod ang kamalasan ni Nathan. Kayo ang dahilan kung bakit kami hinahabol ng mga bangko. Sigaw ni Imelda, naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang aking mga kamao ay nakakuyom na sa ilalim ng aking maruming t-shirt. Isang hudyat ko lang sa mga tauhan ko na nakapaligid sa lugar na ito at mawawala ang pamilyang ito sa mapa ng Cebu. Pero nanatili akong tahimik. Gusto kong makita ang gagawin ni Nathan. Nathan, wala ka bang sasabihin? Tanong ni Althea habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umaasa na ipagtatanggol siya ng lalaking nangako ng habambuhay. Tumingin si Nathan kay Althea, pero walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Puot lang ang naroon. Tama si Mama Althea. Mula nang makilala ko kayo, naging basura na rin ang buhay ko. Sabi ng mga investors, ayaw nilang makisama sa isang taong may biyenang mambabasura. I'm sorry, Althea, but I have to save my company. Lumapit si Nathan kay Althea, pero hindi para amuhin ito. Tapos na tayo. Nag-propose na ako kay Sofia kanina. Ang pamilya niya ang tutulong sa akin para mabayaran ang utang ko sa Villanueva Holdings. Sila ang totoong kailangan ko, hindi ang isang tulad mo na walang maidudulot, kundi kahihiyan. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Ano? Nathan? Ganoon lang ba kadali sa'yo yon? Dahil lang sa pera? Pera ang nagpapatakbo sa mundo, Althea. Isang bagay na hinding-hindi niyo maiintindihan ng tatay mong pulubi. Tumingin si Nathan sa akin ng may pandidiri. At ikaw, matanda. Magpakasaya ka sa dumi mo dahil simula ngayon, hinding-hindi mo na makikita ang anino ko. Hinila ni Nathan ang kanyang ina palabas. Tara na ma, nakakasuka ang amoy dito. Naiwan kaming mag-isa sa loob ng maliit na silid. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang hikbi ni Althea. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na, anak, ako si Don Mateo. Ako ang may-ari ng lahat ng kumpanyang kinakatakutan nila. Pero hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng sakit. Biglang tumayo si Althea. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nagbago. Mula sa isang sugatang bata, naging isang babaeng puno ng determinasyon. Hinubad niya ang singsing na ibinigay ni Nathan noon. Isang murang singsing na ngayon ay tila ba nagiging lason sa kanyang balat. Lumakad siya palabas ng pinto. Kahit umuulan ng malakas sa labas. Sumunod ako. Nakita namin ang sasakyan ni Nathan na paalis na. Huminto ito sa tapat ng isang malaking imburnal dahil sa baha. Tumakbo si Althea sa harap ng bintana ng sasakyan ni Nathan. Binaba ni Nathan ang bintana, mukhang iritado. Ano na naman? Hindi na natapos ni Nathan ang sasabihin na niya nang itapon ni Althea ang singsing ng diretso sa putikan at sa madilim na tubig ng Imbernalao.
Vin Viet Nathan Cruz, sabi ni Althea sa isang boses na kasing lamig ng ulan. Hindi ang tatay ko ang nagdala ng malas sa'yo. Ang sarili mong kasakiman at kaduwagan ang pumatay sa lahat. Mula ngayon, patay ka na sa buhay ko. At hinding-hindi mo na ako muling makikitang lumuluha dahil sa isang basurang tulad mo. Tumalikod si Althea at naglakad pabalik sa akin. Nabasa siya ng ulan, pero sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nakatingala. Papa, sabi niya nang makalapit sa akin. Umalis na tayo rito. Kahit saan, basta malayo sa mga taong ito. Ngumiti ako sa kanya, isang totoong ngangiti. Sige anak, pupunta tayo sa lugar kung saan nararapat ang isang prinsesang tulad mo. Kinuha ko ang aking cellphone. Wala na ang disguise, wala na ang pagpapanggap. Hello, sunduin niyo na kami. Dalhin niyo ang pinakamalaking sasakyan na meron tayo. Ngayon din, sa dilim ng gabi at sa gitna ng malakas na ulan, ang anino ng mambabasura ay unti-unting naglaho at pinalitan ng anyo ng isang haring handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Basang-basa ako. Ang bawat patak ng ulan ay tila tumatagos sa aking mga buto, kasing lamig ng mga salitang binitiwan ni Nathan kanina. Nakatayo kami ni Papa sa gilid ng kalsada, bit-bit ang iilang gamit na naisalba namin sa isang sako. Pinalayas na kami sa inuupahan naming silid dahil advance na palang binayaran ni Nathan ang may-ari para paalisin kami agad. Wala kaming masilungan, wala kaming matuluyan. Papa, pasensya na po. Hikbi ko habang sinusubukang takpan si Papa ng isang pirasong karton. Dahil sa akin, nawalan kayo ng tirahan. Dahil sa maling pag-ibig ko, naghihirap kayo ng ganito. Hindi sumagot si Papa. Nanatili siyang nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga sa gitna ng kadiliman. Heto, Mang Mateo, Althea, sumilong muna kayo rito. Si Mang Tonyo, ang driver ng Sichlo sa kanto na laging binibigyan ni Papa ng mga plastik na bote. Lumapit siya sa amin. Bit-bit ang isang lumang payong at isang pirasong tinapay na nakabalot sa plastik. Hatiin niyo na itong tinapay. Pasensya na at ito lang ang maibibigay ko, sabi ni Mang Tonyo habang pinapayungan kami. Kinuha ni Papa ang tinapay at tumingin ng malalim kay Mang Tonyo. Salamat, Tonyo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Mahinang sabi ni Papa. Walang anuman, Mang Mateo. Sa hirap ng buhay, tayo-tayo lang ang magtutulungan, di ba? Ngumiti si Mang Tonyo bago bumalik sa kanyang nakaparadang Sichlo. Tumingin ako kay Papa. Kahit sa gitna ng ulan at hirap, nakita ko ang isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng isang talunan, kundi ngiti ng isang taong may binabalak. Biglang nahawi ang dilim ng gabi nang may tatlong malalakas na ilaw ng sasakyan ang lumitaw mula sa dulo ng kalsada. Ang tunog ng kanilang mga makina ay malalim at huni ng karangyaan. Tatlong itim na SUV, makintab, at tila hindi nababahira ng putik ng kalsada ang dahan-dahang huminto sa harap namin. Napatigil ang ilang mga tao sa paligid, maging si Mang Tonyo ay napalabas sa kanyang silong. Anong meron? May VIP ba rito? Bulong ko sa sarili ko. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang lalaking nakasuot, may suot na salamin at bitbit ang isang malaking itim na payong, ang bumaba. Mabilis siyang lumakad patungo sa kinalalagyan namin. Inakala ko na sasabihan niya kaming umalis dahil nakaharang kami sa daan. Hinila ko ang braso ni Papa para tumabi. Papa, tara na. Baka mabunggo tayo. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, ang lalaking nakasuot ay huminto ng eksakto sa tapat ni Papa. Yumuko siya ng napakababa. Isang pagyukong puno ng matinding respeto na tanging sa mga hari lang ibinibigay. Chairman, handa na po ang lahat. Humihingi po kami ng paumanhin kung natagalan ang pagsundo sa inyo.
Sabi ng lalaki sa isang formal at matatag na boses. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Chairman, sino? Tumingin ako sa aking papa. Dahan-dahang binitiwan ni papa ang sako ng mga bote na hawak niya. Tumayo siya ng tuwid. Nawala ang pagkakukot ng kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha, bagamat marumi pa rin sa ulan, ay biglang nagkaroon ng awtoridad na nakakapanginig ng tuhod. Secretary Santos, tawag ni papa sa lalaki. Salamat. Papa, anong nangyayari? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa matinding pagkalito. Tumingin sa akin si Papa. Hinawakan niya ang aking magkabilang balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal pero may halo ring lungkot. Althea, anak, tapos na ang pagpapanggap, sabi ni Papa. Sabi ko sa'yo, di ba? Dadalhin kita sa lugar kung saan nararapat ang isang prinsesa. Isa pang tauhan ang lumapit at nagabot ng isang makapal na coat kay Papa. Isinuot ito ni Papa. At sa isang saglit, ang mambabasurang si Mang Mateo ay naglaho. Sa harap ko ay nakatayo na si Don Mateo Villanueva, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Visayas. Chairman, ang lahat ng utang ni Nathan Cruz ay nasa kamay na natin. Isang salita niyo lang. Sisimulan na ang pag-ilit sa lahat ng ari-arian nila. Ulat ni Secretary Santos. Tumingin muli si Papa kay Mang Tonyo na nakanganga pa rin sa malo. Santos, bigyan mo si Mang Tonyo ng card ko. Sabihin mo, simula bukas, siya na ang head of transport para sa aking personal na staff sa bahay at bigyan siya ng sapat na pondo para sa bago niyang tirahan. Utos ni Papa. Masusunod po, Chairman. Hindi ko na alam kung paano magre-react. Pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang pelikula. Ang tatay kong inalipusta, pinakain sa sahig, at tinapon-tapon ng dignidad, ay siya palang may-ari ng lahat ng kumpanyang kinatatakutan ni Nathan. Inalalayan ako ni Papa papasok sa loob ng sasakyan. Ang loob nito ay amoy bagong leather at puno ng teknolohiya. Sobrang layo sa amoy ng basura na nakasanayan namin. Bago sumara ang pinto, tumingin muli si Papa sa labas, sa dilim ng kalsada, kung nasaan ang mansyon ng mga Cruz. Althea, tawag niya sa akin habang hawak ang aking kamay. Simula ngayong gabi, wala nang luhang papatak mula sa mga mata mo dahil sa kanila. Dahil bukas, sila naman ang iiyak sa harap natin. Habang dahan-dahang umaalis ang mga sasakyan, nakita ko sa side mirror ang mukha ni Mang Tonyo na hindi pa rin makapaniwala. Napayakap ako kay Papa. Takot ako, naguguluhan, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman kong ligtas na ako. Papa, bulong ko. Bakit niyo ginawa to? Dahil gusto kong makita kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag wala ka ng kahit ano. Anak, sagot niya habang hinahaplos ang aking buhok. At ngayon, alam na natin ang totoo, no? Dahan-dahang hinubad ni Mateo ang kanyang basang t-shirt na punit-punit. Isinabit niya ito sa isang tabi. Tila isang alaala ng isang laro na malapit nang matapos. Sa loob ng malawak at marangyang banyo ng kanyang penthouse, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang uling sa kanyang mukha. Wala na ang amoy ng basura at kalawang. Sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw, lumitaw ang tunay na anyo ng isang lalaking nagpatakbo ng ekonomiya ng rehiyon sa loob ng 3 dekada. Isinuot niya ang isang puting polo na gawa sa pinakamahal na telang Italyano. Sinunod niya ang isang itim na vest at ang katernong suit na saktong-sakto sa kanyang pangangatawan. Habang isinusuot niya ang kanyang gintong relo, naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihang matagal niyang isinantabi. Chairman, handa na po ang silid pulungan, anunsyo ni Secretary Santos mula sa labas ng pintuan. Parating na ako, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi na ang malumanay,
At paos na boses ng isang mambabasura, ito na ang boses na nakakapagpatahimik ng isang buong boardroom. Naglakad siya palabas ng silid. Sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng Villanueva Holdings, lahat ng empleyadong nadadaanan niya ay humihinto at yumuyukod ng malalim. Ang bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa buong gusali. Ang ghost chairman na si Don Mateo Villanueva ay nagbabalik na. Pagpasok niya sa kanyang opisina, sa pinakamataas na palapag, bumungad sa kanya ang malaking glass window na tanaw ang buong lungsod ng Cebu. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakapatong ang isang makapal na folder. Binuksan niya ito. Doon, nakita niya ang lahat ng listahan ng utang, mga kaso ng korupsyon, at mga palsipikadong dokumento ng Cruz Global Logistics. Sir, gaya ng inutos ninyo, nakuha na natin ang lahat ng shares ng kanilang mga minority investors. Sa madaling salita, pagmamay-ari na ninyo ang kumpanya ni Nathan Cruz. Ulat ni Santos. Kinuha ni Mateo ang kanyang fountain pen. Sa isang mabilis at matapang na pirma, tinapos niya ang buhay ng karera ng lalaking nanakit sa kanyang anak. I-cancel ang lahat ng kanilang operasyon sa port. Putulin ang lahat ng supply lines nila sa Manila. Gusto kong malaman nila na wala silang kahit isang sentimong ititira sa pangalan nila simula ngayong oras na ito. Utos ni Mateo nang hindi man lang kumukurap. Paano po si Doña Imelda? Tanong ng sekretarya. Ang mga alahas na ipinagmamalaki niya, lahat yon ay nakasanla sa bangkong binili ko rin kagabi. Kunin niyo ang lahat. Iwanan niyo lang sa kanila ang mga damit na suot nila. Umupo si Mateo sa kanyang swivel chair at humarap sa bintana. Sa gitna ng kanyang tagumpay, naisip niya si Althea. Ang kanyang anak ay kasalukuyang nagpapahinga sa kabilang silid, kasama ang mga doktor at stylist na nag-aayos sa kanya. Gusto ni Mateo na makita ni Althea ang katotohanan, hindi para maghiganti, kundi para matutunan ng kanyang anak na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga taong sumasamba sa pera, kundi sa mga taong marunong tumingin sa puso ng kapwa. Biglang tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Chairman, may mga tao pong nagpipilit na makita kayo sa lobby. Ayaw nilang umalis hanggat hindi kayo nakakausap. Sino sila? Malamig na tanong ni Mateo. Ang pamilya Cruz po, Chairman. Si Mr. Nathan Cruz at si Doña Imelda. Mukhang kanina pa sila umiiyak at nagmamakaawa sa security. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Kinuha niya ang kanyang coat at dahan-dahang tumayo. Papasukin niyo sila, sabi ni Mateo. Pero huwag sa opisina ko. Dalhin niyo sila sa main lobby kung saan makikita ng lahat kung paano lumuhod ang mga taong akala mo ay kung sinong matataas. Humarap si Mateo kay Secretary Santos at tawagin mo si Althea. Sabihin mo sa kanya, oras na para harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad si Mateo patungo sa elevator, tila ba ang hangin sa paligid niya ay naging kuryente. Alam niyang sa pagbaba niya, hindi lang kumpanya ang mawawala sa pamilya Cruz. Mawawala rin ang kanilang huling piraso ng dignidad na itinayo nila sa panunuring ng ibang tao. Ang bawat segundo sa loob ng lobby ng Villanueva Holdings ay tila isang habambuhay ng pagpapahirap. Nakatayo ako sa gitna ng makintab na marmol na sahig. Basang-basa pa rin ang suot kong sapatos mula sa ulan kanina. Kasama ko si Mama na ngayon ay wala nang tigil sa pag-iyak habang nakakapit sa braso ko. Lahat ng mga empleyado, lahat ng mga security guard at maging ang mga bisitang nakasuit ay nakatingin sa amin. Nararamdaman ko ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Dati, ako ang nagbibigay ng ganyang tingin sa iba. Ngayon, ako na ang nasa kabilang panig. Nathan, anak, gawin mo ang lahat. Magmakaawa ka, bulong ni Mama sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Huwag mong hayaang mawala ang mansyon natin. Huwag mong hayaang mabilanggo tayo. Ma,
Ginagawa ko na, di ba? Iritadong sagot ko. Kahit na ang totoo ay nanginginig din ang sarili kong mga tuhod. Biglang tumahimik ang buong lobby. Ang ingay ng mga sapatos at bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Bumukas ang pinto ng gintong elevator sa dulo ng pasilyo. Lumabas ang isang pangkat ng mga lalaking nakasuit, pero sa gitna nila ay may isang lalaking namumukod tangi. Ang kanyang aura ay kasing bigat ng bakal. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na naka-brush back. Sa kanyang braso ay nakasabit ang isang magandang babae na nakasuot ng eleganteng puting gown. Nanigas ako. Tumigil ang tibok ng puso ko. Althea? Bulong ko. Ang babaeng kasama niya ay si Althea, pero hindi ito ang Althea na kilala ko. Wala na ang lungkot sa kanyang mukha. Wala na ang pagiging enhunyurak. Mukha siyang isang tunay na reyna. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang lalaking katabi niya. Dahan-dahan silang lumapit sa amin. Huminto sila ilang di pa lang ang layo. Tumingala ang lalaki at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang mga matang yon. Iyon ang mga matang nangiwi sa sakit nang naitapon ko ang basura sa kanya. Iyon ang mga matang puno ng pasensya habang pinapakain ko siya sa sahig ng kusina. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko maigalaw ang aking dila. Ang taong nasa harap ko ngayon, ang taong tinitingala ng lahat sa loob ng gusaling ito, ay ang mambabasurang tinawag kong salot. Mang Mateo? Halos hindi lumabas na boses ni Nathan. Lumapit si Mateo. Wala na ang kanyang pagkakukot. Ang kanyang presensya ay tila isang bundok na hindi matitibag. Ang kislap ng kanyang mga mata ay hindi na mula sa ulan, kundi mula sa kapangyarihang kaya kaming durugin sa isang pitik lang. Mali ang tawag mo sa akin, Nathan Cruz. Malamig na sabi ni Mateo. Chairman Villanueva. Iyan ang dapat mong itawag sa kanya. Singit ni Secretary Santos mula sa likuran. Biglang bumigay ang mga tuhod ko. Parang nawalan ng lakas ang aking buong katawan. Napaluhod ako sa malamig na marmol ng lobby sa harap mismo ng taong itinuring kong basura. Chairman. Sir, hindi ko po alam. Patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako. Nagmamakaawa kong sabi habang nakayuko. Sa tabi ko, si Mama ay tila naging rebulto. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Mateo. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Tila ba may naalala siyang isang multo mula sa nakaraan. Ikaw yung asawa ni Maria. Bulong ni Mama. Ang lalaking pinahiya ko sa harap ng lahat 20 taon na ang nakakalipas nang pilit kayong humihingi ng tulong para sa pampagamot ng asawa mo. Ngumiti si Mateo. Pero ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ito ay isang nangiting puno ng pait. Natandaan mo rin sa wakas, Imelda. Akala ko ay tuluyan ng nabulag ng iyong kayabangan ang iyong alaala. Oo, ako nga yung lalaking tinaboy mo sa gitna ng ulan dahil mabaho raw ang dala kong kahirapan sa party mo. Humarap muli si Mateo sa akin. Dinukot niya ang kanyang kamay sa bulsa at kumuha ng ilang pirasong barya. Dahan-dahan niyang binitawan ang mga barya sa harap ko. Tumunog ang mga ito sa makintab na sahig. Kling, kling, kling. Ang tunog na yon ay tila mga saksak sa aking pagkatao. Heto ang sukli sa mga baryang itinapon mo sa akin noon, Nathan. Sabi mo, kailangan ko ang pera para sa basura? Heto na. Dahil simula ngayong araw, ang kumpanya mo, ang mansyon mo, at ang pangalan mo ay wala ng halaga kaysa sa basurang ito. Althea, tulungan mo ako. Pakiusap ko habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng gown ni Althea. Mahal kita, Althea. Alam mo yan, napilitan lang ako dahil sa pressure ng negosyo. Huwag mong hayaang mangyari ito sa atin. Tumingin sa akin si Althea. Walang galit sa kanyang mga mata. Ang nakita ko ay isang malalim na pagkahabag sa isang taong napakababa ng tingin sa sarili, kaya kailangang manakit ng iba para lang magmukhang matayog.
Hindi mo ako minahal, Nathan. Minahal mo ang sarili mo at ang imaheng kaya kong ibigay sa'yo. Mahinahong sabi ni Althea. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang braso ng kanyang ama. At ang pinakamalaking pagkakamali mo, hindi mo nakita ang tunay na ginto dahil masyado kang nakatingin sa dumi ng sapatos mo. Akala mo ay talunan ng papa ko dahil lang sa suot niya. Pero sa aming dalawa, ikaw ang tunay na pulubi, Nathan. Pulubi ka sa pagmamahal at dignidad. Tumalikod ang mag-ama. Bawat hakbang nila palayo ay tila pagguho ng huling pag-asa ko. Sir, kailangan niyo na pong lumabas. Utos ng isang security guard habang hinahawakan ng braso ko para patayuin. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Althea, pakinggan mo muna ako. Sigaw ko, pero ang boses ko ay tila isang mahinang ihip ng hangin na nilamon ng dambuhalang lobby ng Villanueva Holdings. Nakita ko kung paano kami tinignan ng mga tao. Ang mga bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na sumusugat sa aking pandinig. Iyan pala yung lalaking nagpakain sa chairman sa sahig? Ang kapal ng muka. Ngayon, siya ang nasa sahig. Kinaladkad kami palabas ng mga guard. Si Mama ay tuluyan ng nawalan ng malay dahil sa hiya at takot. Pagdating namin sa labas, ang ulan ay muling bumuhos ng malakas. Wala kaming masasakyan. Wala na ang aming driver. Wala na ang aming karangyaan. Nakaluhod ako sa putikan sa labas ng gusali habang tinitingnan ang malaking logo ng Villanueva Holdings na nagliliwanag sa itaas. Doon ko naintindihan ang sinabi ni Mateo. Ang tunay na hustisya ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa amin kung gaano kami kaliit sa harap ng katotohanan. Sa loob ng gusali, nakita ko si Althea na nakatitig sa bintana mula sa itaas. Hindi ko na maabot ang kanyang paningin. Ang mundong dati ay nasa ilalim ng aking mga paa ay tuluyan ng gumuho at naiwan akong yakap-yakap. Ang basurang itinapon ko sa iba. Nakatitig ako sa refleksyon ko sa salamin ng aking bagong silid. Suot ko ang isang simpleng puting blusa, malayo sa mga magarbo at kumukititap na gown na ipinipilit sa akin noon ni Nathan para lamang magmukhang kagalang-galang sa harap ng kanyang mga kasosyo. Ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang suot ko ay hindi isang disguise. Ito na ang totoong ako. Ma'am Althea, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo ng chairman sa lumang opisina ng mga Cruz. Tawag ng isa sa aming mga staff. Tumango ako at dahan-dahang lumabas. Pagdating namin sa gusali na dati ay pagmamay-ari ng pamilya Cruz, napansin ko agad ang malaking pagbabago. Ang karatula sa labas ay hindi na Cruz Global Logistics. Ngayon, nakasulat na roon ang Villanueva Handog Services, isang sangay ng kumpanya ni Papa na nakatutok sa pagbibigay ng trabaho sa mga taong walang sapat na pinag-aralan. Pagpasok ko sa lobby, huminto ang mundo ko sandali. Nakita ko ang isang lalaking nakayuko, may hawak na mop at balde. Ang kanyang asul na uniforme ay basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling relo lamang ang suot, ngayon ay magaspang na at may mga paltos. Si Nathan, sa tabi niya, nakita ko si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga diamante. Nakasuot siya ng apron at may hawak na basahan. Pilit na pinupunasan ng salamin ng pinto na kanina pa niya hindi malinis-linis dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ayusin mo ang pag-mop, Cruz. Marami pang bakas ng putik dito. Sigaw ng isang supervisor. Opo, sir. Pasensya na po. Mahinang sagot ni Nathan. Ang boses niyang dati ay puno ng kayabangan. Ngayon ay halos hindi na marinig. Naglakad ako palapit sa kanila. Naramdaman ni Nathan ang presensya ko kaya dahan-dahan siyang tumingala. Nanlaki ang kanyang mga mata. Binitawan niya ang mop at tila gustong lumapit. Pero agad siyang hinarang ng dalawang security guard. Althea, pakiusap. Bulong ni Nathan. Sabihin mo sa papa mo, hindi ko na kaya ito.
Parang awa mo na, ibalik niyo na sa amin kahit ang maliit na bahay lang. Hindi kami sanay sa ganitong buhay. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay sasahig na kanyang nililinis. Naaalala mo ba, Nathan? Noong gabi ng party ng mama mo, pinanood mo lang ang papa ko habang ginagawa niya ang trabahong yan. Sabi mo pa noon, bagay sa kanya ang humawak ng mop dahil basura ang pagkatao niya. Mahinahon kong sabi, Althea, nagbago na ako. Natuto na ako. Sigaw ni Imelda habang lumuluhod sa harap ko. Patawarin mo kami. Huwag niyo kaming ituring na parang ganito. Hinawakan ko ang kamay ni Doña Imelda at pinatayo siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ayaw kong maging katulad nila na mahilig manliit ng kapwa. Hindi namin kayo pinarurusahan dahil sa galit, Doña Imelda. Ibinigay ni Papa ang trabahong ito sa inyo para matutunan ninyo ang halaga ng bawat sentimong kinikita ng mga taong minaliit ninyo noon. Ang paglilinis ng sahig ay hindi nakakahiya. Ang nakakahiya ay ang magkaroon ng maruming puso habang nakatira sa malinis na mansyon. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Nathan. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Wala na lang. Sana sa bawat dumi na pinupunasan nyo, maalis din ang yabang sa mga puso ninyo. Iyan ang tanging paraan para magkaroon kayo ng bagong simula. Huling sabi ko bago ako tumalikod at naglakad patungo sa elevator. Pag-akyat ko sa taas, nadatnan ko si Papa na nakatayo sa tapat ng bintana. Pero hindi siya mag-isa. Kasama niya si Mang Tonyo, ang driver ng Sichlo na tumulong sa amin noong gabi ng ulan. Nakasuot na si Mang Tonyo ng maayos na uniforme at may malapad na ngiti sa kanyang labi. Althea, anak. Halika, tawag ni Papa. Naghanda kami ng maliit na salo-salo para sa mga kaibigan natin sa kalsada. Gusto kong pasalamatan ang mga taong hindi tumalikod sa atin noong akala nila ay wala tayong kahit ano. Sa malaking conference room, nakita ko ang mga taong madalas naming makasama ni Papa noong nagpapanggap pa kaming mahirap. Ang mga tindera ng kwek-kwek, ang mga mambabote, at ang mga batang lansangan. Lahat sila ay masayang kumakain ng masasarap na pagkain sa lamesang dati ay puro mga mayayaman lang ang nakakaupo. Lumapit ako kay Papa at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, Papa. Salamat sa pagpapakita sa akin ng totoong mundo. Bulong ko. Hinaplos ni Papa ang aking likod. Ang hustisya, Althea, ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong. Minsan, mas matamis ang hustisya kapag nakita ng mga mapangapi kung gaano kaganda ang mundo ng mga taong may mabuting kalooban. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa dumi. Ako na ang babaeng handang bumuo ng isang kinabukasan kung saan ang bawat tao, anuman ang suot o trabaho, ay ituturing na may dangal. Nakangiti ako, pero may luhang pumatak sa aking pisngi. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Tahimik ang paligid sa sementeryong ito, malayo sa ingay ng mga sasakyan at sa gulo ng lungsod. Tanging ang huni ng mga ibon at ang banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Nakatingin ako sa puting marmol na lapida kung saan nakaukit ang pangalan ng kaisa-isa kong mahal. Maria Villanueva, 20 taon na ang nakalilipas, pero ang hapdi ng pagkawala niya ay tila sariwa pa rin sa aking puso. Naaalala ko pa ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon. Ang gabi kung saan nagmakaawa ako sa pamilya Cruz para sa tulong, pero itinaboy nila ako na parang aso. Doon ko ipinangako sa harap ng puntod ni Maria na hinding-hindi ko hahayaang maranasan ng aming anak ang ganoong uri ng paghamak. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko ang aking anak, si Althea. Papa, kanina pa po kayo nakatitig sa pangalan ni Mama. Mahinahong sabi ni Althea. Ano po ang iniisip niyo? Huminga ako ng malalim at niyakap siya.
Iniisip ko lang anak, kung naging tama ba ang lahat ng ginawa ko. Simula ko. Ang pagpapanggap kong mahirap, ang pagpayag ko na saktan ka ni Nathan at ng kanyang ina. Minsan, natatakot ako na baka lalo lang kitang nasaktan sa halip na protektahan. Umupo si Althea sa damuhan sa tabi ng lapida. Hinaplos niya ang pangalan ng kanyang ina. Noong una, Papa, galit ako. Pag-amin niya. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang dumaan tayo sa ganoong kahihiyan. Pero noong nakita ko kung paano itinapon ni Nathan ang lahat para sa pera, doon ko naintindihan. Kung hindi niyo ginawa yon, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang kasinungalingan. Baka naging katulad ako ni Mama, nagmamahal sa taong walang pakialam sa aking halaga. Tumingala ako sa langit. Ginawa ko yon dahil ayaw kong maging biktima ka ng isang mapagkunwaring pag-ibig, Althea. Ang yaman natin ay isang biyaya, pero isa rin itong sumpa. Maraming tao ang lalapit sa iyo hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil sa kung anong meron ka. Gusto kong makita mo ang mundo sa paningin ng isang taong walang-wala, dahil doon mo lang makikita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid mo. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na susi. Inabot ko ito sa kanya. Ano po ito, Papa? Iyan ang susi ng Maria Villanueva Foundation. Sagot ko. Lahat ng ari-arian na nakuha natin mula sa mga krus, pati na ang mga utang na binayaran ko, ay inilipat ko na sa pangalan ng foundation na ayokong gamitin ang perang galing sa panunupil para sa sarili nating luho. Gusto kong gamitin mo yan para tulungan ang mga taong tulad ni Mang Tonyo. Mga taong may dangal, pero walang pagkakataon. Nakita ko ang kislap ng luha sa mga mata ni Althea. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Salamat, Papa. Pangako, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa pangalan ni Mama. Tumayo kami at dahan-dahang naglakad pabalik sa sasakyan. Pero bago kami makarating, huminto si Althea at lumingon sa akin na may maliit na ngiti. Papa, paano kung balang araw may makilala akong lalaki? Paano kung sa pagkakataong ito, totoo na siyang mahirap? Ipagtataboy niyo rin ba siya? Natawa ako ng mahina, isang tawa na galing sa kaibuturan ng aking puso. Anak, kung makakatagpo ka ng isang lalaki na marunong rumespeto sa'yo kahit wala siyang sentimo sa bulsa, kung ituturing kanyang reyna kahit sa loob ng isang barong-barong, hinding-hindi ko siya ipagtataboy. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Sa halip, ako pa ang mismong gagawa ng paraan para maging bilyonaryo siya. Dahil ang karakter at integridad ang pinakamahirap na puhunan sa mundo ng negosyo. At iyon ang tunay na kayamanan na hinahanap ko para sa'yo. Sumakay kami sa sasakyan at nagmaneho pa uwi. Pagdating sa aming mansyon, hindi kami dumiretso sa dining room kung saan naghihintay ang mga katulong. Sa halip, dumiretso kami sa kusina. Papa, magluto tayo ng tuyo at sinangag. Mungkahi ni Althea habang nagtatali ng buhok. Iyong katulad ng kinakain natin sa boarding house noon. Sige niya, anak. Sagot ko habang kumukuha ng kawali. Yun ang pinakamasarap na hapunan na natikman ko sa buong buhay ko. Habang nagluluto kami, ramdam ko ang init ng apoy at ang bango ng bawang. Pero mas naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng aking anak. Ang sugat ng nakaraan ay hindi man tuluyang mawala ang peklat. Pero alam ko na simula ngayong gabi, wala na itong hapdi. Nagtagumpay ako, hindi lang bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama. Isang taon na ang lumipas. Mabilis ang takbo ng panahon, kasing bilis ng pag-agos ng tubig sa dagat ng Cebu. Ngunit sa bawat segundong nagdaan, baon ko ang mga aral na itinanim ng aking ama sa aking puso. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang bagong gusali. Hindi ito isang mall o isang kondominium. Ito ang tahanan ni Maria, isang center para sa mga pamilyang nangangailangan ng panimula sa buhay. Inayos ko ang aking simpleng itim na blazer
at huminga ng malalim bago humarap sa mga tao. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang alahas o sa taas ng kanyang gusali. Simula ko sa aking talumpati, natutunan ko na ang pinakamalaking yaman ay matatagpuan sa mga kamay na handang tumulong at sa pusong marunong rumespeto kahit sa pinakamaliit na tao sa lipunan. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko sa unahan si Papa, si Don Mateo. Nakasuot siya ng maayos na suit, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagpakumbaba. Katabi niya si Mang Tonyo, na ngayon ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang manager ng aming Logistics Foundation. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad ako patungo sa parking lot, may isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Althea. Huminto ako at dahan-dahang lumingon. Nakatayo sa malayo ang isang lalaki. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng isang delivery rider. Bahagyang nangitim ang kanyang balat sa ilalim ng araw at wala na ang bakas ng kapangyarihan sa kanyang mukha. Si Nathan. Hindi ako lumapit. Nanatili lang akong nakatayo. Tinitingnan ng lalaking dati ay inakala kong bubuo ng aking mundo. Althea, gusto ko lang magpasalamat, sabi ni Nathan. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Salamat, dahil hindi niyo kami tuluyang pinabayaan ni Mama. Salamat sa pagkakataong makapagtrabaho ng maayos. Ngumiti ako ng bahagya, isang nangiting walang halong pait. Sana ay nahanap mo na ang kapayapaang hinahanap mo, Nathan, sagot ko. Sana sa bawat pagod mo ngayon, nahanap mo rin ang iyong totoong pagkatao. Nahanap ko na, Althea. Sa wakas, naintindihan ko na ang sinasabi ng papa mo. Mas masarap palang matulog sa gabi kapag alam mong wala kang tinapakang tao para lang umangat. Tumango ako bilang pagkilala. Mabuti kung ganoon, mag-iingat ka sa daan. Tumalikod na ako at naglakad palayo. Hindi na ako lumingon pa. Ang nakaraan ay tila isang malabong anino na lamang na tuluyan ng nilamon ng liwanag. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Tanging kapayapaan na lamang ang natira. Pagdating ko sa sasakyan, nandoon si Papa, naghihintay sa akin. Handa ka na ba, anak? Tanong niya habang pinagbubuksan ako ng pinto. Handa na po, Papa. Nagmaneho kami patungo sa dalampasigan, sa paboritong lugar ni Mama noong nabubuhay pa siya. Pinanood namin ang paglubog ng araw, ang langit na naging kulay kahel at lila. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Ramdam ko ang mga kalyo sa kanyang palad, ang mga kalyong nakuha niya noong nagpapanggap siyang mambabasura para lamang protektahan ako. Papa, salamat, bulong ko, habang nakasandal sa kanyang balikat. Para sa ano, anak? Sa lahat. Sa sakit, sa kahihiyan, at sa katotohanan. Kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nakatira pa rin ako sa isang gintong hawla na walang kaluluwa. Niyakap ako ni Papa ng mahigpit. Ang ginto, Althea, ay kailangang dumaan sa apoy bago ito maging dalisay. Ganoon din ang tao. Ngayon, nakikita ko na sa iyo ang kislap na mas maliwanag pa sa anumang diamante. Napangiti ako sa gitna ng aking mga luha. Luha ito ng kaligayahan. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang buhay ay parang mga alon. Minsan ay malakas at naninira. Pero sa huli, palaging bumabalik sa dalampasigan upang magdala ng katahimikan. Nalaman ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang pag-ibig ng isang ama, ang integridad ng isang tao, at ang kakayahang tumingin sa mata ng kapwa ng may dangal. Habang dahan-dahang naglalaho ang huling sinag ng araw, alam ko sa aking sarili na kahit anong unos ang dumating, hinding-hindi na ako muling matitibag. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ako. Ako si Althea Villanueva, ang anak ng isang mambabasurang naging bilyonaryo, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang gintong puso.
At dito nagtatapos ang aming kwento. Hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Don Mateo at Althea Villanueva. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na nanatili at nakiisa sa ating kwento hanggang sa huling sandali. Napakalaking karangalan para sa akin ang maging bahagi ng inyong araw at maibahagi ang paglalakbay na ito na puno ng emosyon at mahahalagang aral. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata ng buhay ni na Don Mateo at Althea, hindi ko maiwasang mapaisip sa mga pagsubok na pinagdadaanan nating lahat sa tunay na mundo. Minsan, nakakaranas din tayo ng pangmaliit, ng sakit, at ng pakiramdam na tila tayo ay mag-isa sa gitna ng ulan. Ngunit gaya ni Don Mateo, sana ay napaalala sa inyo ng kwentong ito na ang ating dangal ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong panlalait ng iba. Ang tunay na kayamanan ay ang ating integridad, ang ating paninindigan, at ang pagmamahal na ibinibigay natin sa ating pamilya nang walang anumang kapalit. Sana ay magsilbing inspirasyon sa inyo ang pagpapakumbaba ng isang ama at ang pagbangon ng isang anak na kahit dumaan sa matinding apoy ng pagsubok, lumabas pa ring dalisay, mas matatag, at mas mapagmahal. Huwag sana nating kalimutan na ang bawat tao ay may kwentong hindi natin nakikita, kaya't naway palagi tayong maging mabuti at mapagmalasakit sa bawat isa, anuman ang kanilang katayuan sa buhay. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga karakter na ating minahal, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumagos sa inyong puso? Ano ang mahalagang aral na inyong nakuha mula kay Don Mateo at Althea? I-comment ninyo ang inyong mga nararamdaman sa ibaba dahil ang inyong mga kwento at opinyon ay nagsisilbing lakas para sa akin na patuloy na magsulat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay na siguradong hahaplos muli sa inyong mga puso. Pagpalain kayo ng may kapal.